Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan, no? Ito ay segment ng 24 oras kagabi. Ito yung tinatawag na 12 scams of Christmas. Dahil kasi magki-Christmas na, uso na naman yan. Yung mga pang-i-scam na yan, di ba? Actually, kahit hindi naman Christmas, pero mas lumalaganap ngayon kasi nakakaamoy ang mga kawatan na yan na may mga pera ang mga tao sa mga panahong ito. Di ba? Halos lahat ng tao may pera, ako lang ang wala. So, panoorin natin to, tong 12 scams of Christmas na to. Tingnan nga natin, mukhang na-curious ako eh. Tingnan natin. Mga kapuso, sabay-sabay ngayong Kapaskuhan ang dami ng mga mamimili at naghahanap ng pagkakakitaan. Kaya ang iba nang i-scam. Kaya ingat po para maiwasan ng Ano 12 pinaka nakakabwisit na gawain ng kapwa mo, yung mang-scam pa. Di ba? Yan ang pinaka low life na gawain eh. Yung mang-scam eh. Mas okay na sana yung nasuntok ka sa muka, 'di ba? Kaysa ma-scam ka, at least yung nasuntok ko sa mukha, papagamot ka lang, walang mawawala sa iyo. Ito lulukuhin pati feelings mo, paglalaruan pag na-scam ka eh. scams of Christmas. Kung ano-ano ang mga ito, tinutukan ni Maki Pulido. Hindi pwede, madam. Ano kausap mo, madam? Kailan lang nang maging viral ang bentahang ito ng cellphone. Akala ng kumukuha ng video, ini-scam siya ng kinatagpo niya. Kaya ito yung nag-viral dati. Na binayaran na niya. Yun pala, walang natanggap ang may-ari ng cellphone. Ang kausap nila, isang middleman na nagpanggap na sila at pinagtagpo lang sila sa mall. Ito ang middleman scam. Isa sa 12 scams of Christmas na inilista ng Scamwatch PH. So ang mekanismo nitong middleman scam na to, number 1, may magpapanggap na buyer at seller. Pagtatagpuin sila. Sa kaso kasi nung naki-MJS yun, di ba? Ang kaso nun, nakikipag-transact ito sa seller na bibiling ko yung phone ko, ireregalo ko sa asawa ko, magpapadala ako ng tao. Di ba? Then ito namang buyer naman, yung scammer ipopost niya, may buyer namang bibili. So ang mangyari pag mi-meet sila, yung buyer ang ibibigay na GCash account, yung sa seller na legit. Yung GCash niya ibibigay niya doon sa seller na legit, ibibigay niya doon sa buyer. Tapos babayaran siya, wala matatanggap yung lehitimong seller. Ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang scammer, kinukuha ang impormasyon ng mga binibenta ng mga legitimate online seller at ibebenta halimbawa sa marketplace ng Facebook. Tip, iwasan magpadala ng pera online gamit ang e-wallet. Mas maganda halimbawa kung may bibilhin ka, on the spot na pupuntahan ka dapat. Or mas maganda mag-meet na kayo. 'Di ba? Kahit nasabihin mong ikaw yung seller, magbebenta ka ng cellphone, mas magandang mag-meet up pa rin kasi iba magpapalala mo i-Gcash sa'yo. Minsan kasi naranasan ko yan, nagbebenta ako ng toys dati, di ba? Good condition yung toy ko. Yung laruan ko, good condition siya. Ang nangyari ganito, pagka alam mo, binayaran niya na ang benta ko ay 2,000, let's say, binayaran niya na ako ng 2,000. Okay yung item. Now, pagdating doon sa kanya, magko-complain siya. Bakit putol po yung kamay, putol yung ganito? 'Di ba? Pero in reality, nung binigay mo yun, okay yun. Ngayon, hindi na natin mapapagdebatihan yun kasi nahawakan na ni rider yun Baka doon sa shipping kaya mas maganda talaga hangga't maaari mas maganda talaga na harapan at kung makikipag meetups kayo sa mall, yung sa secure na lugar, wag sa labas yung kung saan-saan, 'di ba?
Ingat din sa mukhang legit store dahil pwedeng shopping scam yan. Sa modus na ito, peke ang Facebook. Ayan, madalas yan sa mga Facebook post. Yan. Hindi yung ano ha, hindi yung sa Facebook Marketplace ha. 'Di ba may nakikita kang mga nagpo-post ng link sa Facebook na parang ano, legit na website na bibili ka ng ganito. Okay lang kung may link ng Shopee or Lazada eh. Pero yung ganyan, yung parang may website doon na doon ka bibili. Minsan overpriced pa. Account o Mga mismo manluloko. website, pati ang item. Payo ng grupo, mag-cash on delivery. Use the legitimate online shopping apps, yung lagi nating ginagamit. Kasi they have a security feature from within. Para sa mga cash delivery, ginagawa naman ang fake delivery scam. Walang laman o mali ang delivery na inabunuhan na ng rider sa merchant, kaya Number 3. 'Di ba yung kadalasan bato yung pinapadala. Madalas ito eh sa Facebook Marketplace ganito din eh. Yung mali o walang laman ang delivery, kunyari na ipadala na, pampakita sa'yo, tapos bablock ka na nung... na makakapaningil sa customer. Minsan, mismong delivery rider ang mag-scam kaya laging kunin ang pangalan ng driver at kanyang plate number. Ikatlo sa listahan ang call scam. May tatawag para mag-alok ng mas mataas na credit limit sa credit card pero hihingan ka muna ng mga personal na impormasyon. Yan o, never ever ka magbibigay ng information na regarding sa kung sino-sino na tinatawagan ka. Kahit sa email o minsan sa text message, 'di ba? Dati noon ang tinitingnan ko kung lehitimo yung yung nagpapadala. Pag yung account na nagpadala ay hindi number, let's say sa BDO ko no, may text message na BDO. 'Yon, okay pa. Pero ngayon mahirap na rin eh. Baka nagagawa na rin ng paraan ng yun eh. Ng mga scammer eh. 'Di ba? Kaya 'di ba sinasabi minsan ng mga text message ng mga online banking, never silang manghihingi ng personal info mo. 'Di ba? Never na never. Pati PIN code at security code, never na never nilang hihingiin sa iyo. Well, nangyari sa akin minsan, nawala ko yung ATM card ko. Katinalalamunan ko. Nawala yung ATM card ko. Tumawag ako sa sa BDO. Yun talaga, alam ko na BDO yung tinawagan ko. Hihingin nila yung, para ma-verify naman nila na ako yung tumatawag, hihingin nila yung full name, birthday, name ng tatay, name ng nanay, yung mga ganon. Yun, okay naman yun. Pero pag halimbawa may tatawag na lang sa'yo na kung sinong Poncio Pilato, never, pati yung yung, di ba sa supermarket minsan, o-offeran ka ng credit card, yung hihingin yung hihingiin yung mo, dito? Hihingiin yung mga details mo, mag-fill up ka ng brochure. Nakukuha dun yung data mo eh. Tapos biglang malalaman mo, sisendan ka ng kung ano mga promo na. Tapos ito pa yung masakit, no? Yung kaopisina ko nag-apply ng credit card. Diyan nga yung pina-fill upan sila ng credit card. Nung dumating yung credit card nila, activated na. Eh di ba dapat ikaw mag-activate nun? Tapos may dumating na sa kanilang Pro-Life na insurance na hindi naman sila nag-apply. Gago, di ba? Kaya yung sa mga mall-mall na nag-aalok ng application ng credit card doon, kaya doon. Kaya pati security code ng card. They will be using that data to basically scam you. So minsan habang kausap nyo, inuubos na Si Atty. Aboy, UTW to eh, anti-FLM din ito dati eh. Si Atty. Aboy Paraiso. credit card nyo. Sa job scam naman, trabaho ang iaalok sa mga text o messenger app. Pero may babayaran tulad ng training kit. Kung may trabaho... Yan may nakakwentuhan ako merchandiser namin dati. Ganyan din yung mag-a-apply ka. Tapos pupunta ka doon sa isang opisina na pagbabayarin ka daw, yung mga ganyan. Sila pa yung pagbabayarin. Eh sila na nga nag-a-apply ng trabaho. Okay lang sana kung ang
trabaho na, I mean, ang papabayarin sa mga medical, pero may papabayarin pa sila na kung ano-anong kagaguhan. O opera ka naman, ingat sa investment scam. Ito kadalasan, investment scam. Madalas yan. Meron din kami naging subject after ni FLM yung UTW nun. Kung naaalala nyo si Don Chiuto, mga taga Iloilo dyan, kilala nyo yan. Aklan, Iloilo, Capiz. Kilala nyo yan si Don Chiuto, investor. Na subject na namin dati yan eh. Yun ang scheme naman ng double your money. Magi-invest ka ngayon, next month, dodoble yung yung pera mo. Na sa una nga naman, oo naman, totoo naman daw, nagpe-payout naman talaga nung una. Syempre, anong nangyari, greedy na rin Halimbawa, nag-invest ka ng 10,000. Next month, nag-payout ka ng 20,000. Dahil gusto mo uling dumoble yun, ibibigay mo uli yung 20,000. Pe-payout ka na naman uli ng 40. Marami naman yumaman. Kasi Ponzi scheme yun eh. Yung mga unang nag-invest, yumaman. Kasi anong nangyayari, yung mga unang nag-invest, ang ipapambayad sa kanila ay yung mga investment ng mga huling nag-i-invest. Parang pyramiding talaga. Hanggang sa dumating yung time na milyones na yung binibigay, akala nila, let's say, meron nga umabot 6 million eh. Inaasahan niya 12 million yung babalik sa kanya eh. At tapos biglang na-hold na, hindi na nakapag-payout si Don Chiuto. Nagtago na. Pero kung ang daming doon, may nagpakaganon pa nga daw eh. Yung mga alam ng istorya, alam ng mga taga yan, pinagbumura ako noon. Ala FLM yun, yung mga followers noon, ni Don Chiuto. Ala FLM yun, sino yung nakakaalala dyan na subscribers ko noong pa? Halos buong Capiz nun, minumura ako noon. Kami nila Attorney Aboy Paraiso, nila Boss Mike Cervera, nila Takero noon. Pinagbumura kami. Kahit na sinasabi na namin na scam na yan, kunin nyo na yung pera nyo. At meron dong isa pang meron pang isang prosecutor kaming nakilala nung time na yon, dyan sa Capiz yata. Prosecutor siya dyan sa Capiz eh. Ewan kung kilala pa ako ni sir. ang nangyari naman nun, tawag niyan, ang sabing gano'n ng prosecutor, mag-file na kayo ng reklamo ngayon pa lang. Kasi kung sino yung unang magfa-file ng reklamo, yun ang unang maaareglo, yun ang unang makakakuha. Kapag pahuli-huli pa kayo, wala kayong makukuha. Kaya lang, ayaw mag-file kasi tinatakot din sila ni Don Chiuto na, sige, mag-file kayo, lalo kayong walang makukuha. Yun nga, nagpatakot sila. Wala rin. Hanggang sa nakatakas na. Ang nangyari nga nagpa-hold up nga yun si Don Chiuto eh. Nagpa-kidnap pala, sorry. Nagpa-kidnap siya eh. Halatang scripted yung kidnap niya eh. At nakausap ko din yung yung pinagbibintangan nilang kumidnap sa kanya. Palabas niya lang daw talaga yun. Yung wala eh. Ganun talaga. 'Di ba? Hanggang sa nakulong yung mga kasama siya, nakatakas siya. Pangangakuan ka ng malaking tubo o kita sa cryptocurrency, foreign exchange o gold trading. Nabiktima nito si Edna. Naalala niyo yan yung mga, I think 2016 ba? 2015? Yung M-Goldex. O kaya Gold Extreme. Ganyan-ganyan din. Pyramiding din eh. Noong kasagsagan ng COVID pandemic, nahirap noon kaya gustong mapalago ang ipon. First time na yon, hindi ko na talaga po pinaano ng pangalawa. Ang ginagawa ko po, pag meron pong nagaganyan sa akin, binablock ko na lang po. Hingin po nila yung number ko, tapos hindi ko po binibigay. Kadikit na raw ng scam na ito ang love scam na nambibiktima sa mga dating. Ayan, kadalasan yan. Madalas dito mga matatanda eh. Sa love scam. Diba? Diba last time meron tayong napanood yung matanda na nasa airport. Akala niya nandun na yung boyfriend niya.
na general yata na US Army na hindi pala totoo. app. Pahuhulugin muna ang loob ng biktima bago hingan ng pera. Tip, wag maging marupok. Red flag yan, kaya wag marupok. Tina-target nila yung mga 45 pataas, widowed, widower, hiwalay sa asawa, yung mga anak nila nasa Manila na nagtatrabaho, nag-aaral. So sila na lang yung di ba, yung malulungkot yung gabi. At lalo na ngayong Pasko, Malulungkot ang gabi. yung Pasko nila. Loan scam ang ikapito sa listahan. Nasa app daw sila pero Ito. Ito yung mga nagpapautang tapos ipapahiya ka, yun ba yun? yan o hindi ma-download. O kung meron man, ma-access pala ng app ang mga litrato at contacts mo. And then pag nag-complain ka, hindi ka nakabayad, tatawagan lahat nila. Yung mga nasa address book mo. At sasabihin nilang hindi ka nagbabayad ng utang, ipapahiya ka nila. Sa impersonation scam naman, Facebook account ang ihahack. Pag na-access na ang FB mo, sila naman ang magpapanggap na ikaw sa mga FB friends mo para utangan o hingan ng pera. May load ka ba dyan? Kaya huwag magbigay ng personal info at security code sa kahit sino, kahit friends mo online para hindi makuha ang account mo. Kung nangyari na, tumawag daw agad sa hotline 1326 para matulungan kang ma-recover ang account mo. Sa mga gustong bumiyahe ngayong Pasko, ingat din sa travel scam. Ito, may kapitbahay kami dito na victim nito. I think, yata Hong Kong yata yung trip. Yung akala nila meron silang booking. Tapos, may ticket pa nga na may ticket pa nga na ibibigay yan Tapos fake Yung travel scam na yan. Peke ang ilang booking agency o website. Kaya mag-book lang sa mga legit o mismong site ng airline o accommodation apps. Sa mga generous, lalo't Pasko, utang. Yan, di ba? Si Sir Norman Colaong, mabubuhay na naman yung FFCI daw. Diba? Tandaan nyo mga kababayan ko, no? Maaaring yung iba, hindi naman affected dyan sa charity scam na yan. Kasi ang katwiran ng iba, pera naman namin ito Pera naman namin ito Diba? Yan ang katwiran Actually, ito yung pinaka-list na problemang scam. Kasi yung charity scam na yan, diba? Yung charity scam na yan, mawawalan ka ng pera na kaya mong mawalan. Kaya ka magbibigay, diba? Ito yung pinaka hindi masyadong damaging pagdating sa pera Kasi ang ibibigay mo dyan, yung kaya mo lang talaga. For example, no, bibigyan mo si charity scam, tutulong tayo sa Cebu. Magpa-GCash kayo sa akin at idadala natin sa Cebu. Now, kayo naman magpapadala sa akin ng pera, no? Yung ipapadala nyo sa akin kasing pera, kaya nyong mawalan nun. 'Di ba? Kaya lang, isa rin ito sa pinakamasakit na scam kasi pag nalaman mong inulul ka, nakakagigil yan. Pagka nalaman mong tinarantado ka nung in-scam mo, yung ginawa kang tanga, yun kasi hindi mababayaran dun Yung ginawa kang tanga, okay lang na nawalan ka ng pera dahil kaya ka nga nagbigay, kaya mong mawalan nun Or worst, katulad nung kay Sir Norman Colaong, 'di ba? Ayon do sa kwento ni Sir The Kings. May mga umasa talaga na anuhin niyo ko. Pahiramin niyo ko at paglabas ko, titriplihin ko kasi naka-freeze yung bank account ko 'Di ba gumagan pa yan daw noon Naka-freeze daw yung bank account kasi nga Marcos. 'Di ba? Nung nakalabas na pinagmumura na. Wala na, 'di ba? Yun ang nangyari. Wala na tayo diyan, men, 'di ba? Anyway, last. Para hindi ma-charity scam. Baka Ito, tama itong tip na to, idiretso ang tulong sa legit or idiretso yung tulong doon sa mismong nangangailangan. 'Di ba? Idiretso nyo doon sa mismong nangangailangan. Wag na kayong gagamit na middleman dyan na yung padadala nyo, vlogger kadalasan.
Di na. Na biktima o charity ang nanghihingi ng donasyon o nagpapakita ng QR code. Tiyaking legit yan o idiretso ang tulong sa foundation. Last but not the least, inilista na rin Online gambling. Kahit naman sabihin mong legit yan, basta sugal kasi ano eh. Oo, no? Kung marunong ka dyan, sa sugal kasi, pag tumama ka na, tama na. Tama na, tumama ka na eh. Pero kung halimbawa eh, umaasa ka pang madadagdagan, kasi unti-unti mo ring ibabalik yun na panalunan mo dun eh. Diba? Tumama ka dyan, tama na. Or mas maganda, wag mo nang gawin yan. Yang ipang susugal mo na yan, ibili mo na lang ng baboy eh. Kikita ka pa eh. Di ba? online gambling. Kung mabilisan ang kita, magduda na. Biktima ka man o hindi, kung may scam, i-report ito sa hotline 1326. So, ingat-ingat kayo ha, lalo na ngayon magki-Christmas. Madami yan, baka hindi lang 12 yan. Diba? Tandaan nyo yung mga scammer kasi, ano yan eh, nag-upgrade yan ng, ano eh, ng modus eh. Hindi, ang mga scammer kasi, hindi naman magiging, ano yan eh, yung, ganito lang yung level nila eh. Pag yung level nila eh, found out na, nakapa na, aakyat uli yan, magbabago uli ng ano yan, ng scheme. Pag nakapauli, 'di ba? One step ahead yung mga yan. Kaya ano, maging mapagmatsyag. Kahit ako din, pwede mabiktima yan, ikaw. Walang ligtas diyan. Walang ligtas diyan sa ano, pagaling na ng pagaling ang mga scammer ngayon. So, yun lang talaga ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.